Sa wakas, pirmado na ang 2026 national budget. Tama, ngayong Monday naka-schedule yan. At makibalita tayo sa ating Malacanang Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, Happy New Year! May mga vetoed items ba? Magkano ang halaga ng mga vinito ng Pangulo? Happy New Year, Lord and Denise. Nasa 92.5 billion pesos na under program appropriations yung mga vinito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 General Appropriations Act. Ang sabi ng Pangulo kanina, nais daw nila na matiyak na magagamit yung pondo para sa kapakanan ng publiko at sa national interest. Nililinaw din niya na yung unprogrammed funds or appropriations hindi raw pwedeng gamitin or ituring bilang blank checks o mga blankong cheque. Hindi raw papayagan na magamit yan bilang backdoor for discretionary spending. Originally, 10 items yung nasa unprogrammed appropriation, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto sa briefing pagkatapos nga nung signing. After i-veto ng Pangulo, 3 na lang yung naiwan doon sa UAO unprogrammed appropriations. Kabilang sa mga vinito, yung budgetary support to GOCCs, payment of personal service requirements, public health emergency benefits, at Marawi Siege victims compensation. Yung 3 naman, yung naiwan naman doon sa UA, una yung support to foreign assisted projects na may 97 billion, revised AFP modernization program na 50 billion, at saka risk management program na 3.6 billion. Ang paliwanag direkto, yung risk management program, yan daw yung liability ng gobyerno natin doon sa mga PPP or public-private partnership programs. Yun naman daw pondo na inilaan para doon sa foreign assisted program. Mga proyekto raw yan na hindi na isama nung binabalangkas yung 2026 budget, pero nasa pipeline o gumugulong na, so kinakailangan din na paglaanan. Tapos wala naman daw nakikita yung palasyo na magiging problema or epekto nitong pagvivito ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa ilan sa mga items sa UA. Pero like last year, meron namang mga proyekto na nasa under conditional implementation. Kabilang naman dyan yung Quick Response Fund, payment of retirement benefits and pensions, engineering and administrative overhead expenses, capacity development programs, at foreign service posts. Wala naman yung mga controversial na programa or proyekto gaya ng mga ayuda or yung mga social programs natin. Okay, so December 29 natanggap ng Pangulo ito, no? At tama ba hanggang January 4 ang effectivity ng re-enacted budget? So ibig sabihin ba after January 4, so So ngayon 25 na, 'di ba? So 2026 budget na yung effective. Agad-agad, gano'n na, no? I see. Yes, hanggang 4, hanggang yesterday na lang yung re-enacted budget. Julie, maiba ako, madami nag-aabang sa Pangulo, especially since matagal-tagal natin siyang hindi nakita. Ano pa ba yung lineup niya ng activities for the rest of the day, for the next few weeks? At Julie, may balita din ba dun sa mga posible pang maaresto dun nga sa questionable flood control projects na inaabangan pa rin ng lahat? Actually, Denise, kung hindi tayo magkakamali, 30 last natin yung nakita si PBBM sa isang sa event. Of course, na kinover natin. And then after that, wala na. Nag-New Year, and then eto na lang ulit, ngayong umaga na lang. Wala pang binababang mga naka-line up na schedule ng Pangulo. Although tomorrow, meron ding another event sa loob lamang ng Malacanang. So, hindi siya public event at hindi rin open for media coverage. So, baka pool coverage or ilan lamang sa amin yung makakapasok. Doon naman sa update sa flood control, sa ngayon, wala pang nilalabas na bagong update si PBBM na karaniwan nung nakaraang taon, alam natin na naglalabas ng mga report sa kanyang vlog. Pero kanina napag-usapan na rin sa briefing dito sa Malacanang, tinanong namin kung meron bang flood control funds pa rin under 2026 budget. Ang sinagot ng DBM dyan, meron daw around 15 billion if I'm not mistaken na inilaan para doon sa mga foreign assisted projects na rin. And may mga plano na raw kasi yung mga yan, kaya binigyan na rin ng pondo. Oo. Nung January 3, no, may mga koalisyon, iba-ibang mga koalisyon, iba-ibang mga grupo na ang sabi sa Pangulo, nagpadala sila ng rekomendasyon na mukhang may nakita silang 3 klaseng pork, yung tinatawag na hard pork, soft pork, tsaka yung shadow pork.
Meron bang tugon dito ang Malacanang? Example, halimbawa nung hard pork ay mga infra projects, yung sa soft naman yung mga ayuda plus mga confidential funds, etc. At yung shadow, no? May tugon ba rito yung Malacanang, Julie? Lord, kanina ang tinanong nga namin, may mga sinasabi kasing variation nga ng pork, may mga sinasabi pang ang giniling doon sa 2026 budget. Yes. Ano? Ang sabi ni ES Recto kanina, sa tingin niya at confident naman siya masasabi na pork-free yung 2026 budget. Ano? Hindi naman daw kasi sakop or hindi naman kasama yung legislators dahil solely sa executive department lang naman daw yung magiging execution or implementation ng budget. I see. May sinabi ba, may general statement ba tungkol dito ang Pangulo? Alam ko parang kung sinasabi nila na ang budget ng isang bansa is the expression of its national soul. Meron bang binanggit na parang lofty statement ngayon ng presidente tungkol sa programa, sa budget pala? Kanina actually ang sinabi ng Pangulo yung pangako, magiging mas masinop yung pamahalaan sa paggastos ng pambansang pondo at yung accountability, no, titiyakin daw na transparent at napupunta sa tamang mga proyekto alinsunod nga sa prioridad ng administrasyon yung yung pambansang pondo. Meron ding another interesting doon sa sinabi ng Pangulo, yung politicizing o yung last year na banggit na rin to, bawal na yung mga politiko sa payout or yung paglalabas ng ayuda, yung hindi sila pwedeng dapat wala yung mga mukha nila doon, dapat wala din sila personally doon. Pero kanina ang sinabi ni ES Recto, may general provision na daw talaga under sa GAA yung certain condition na yon na wala dapat politiko doon sa pagbibigay ng mga ayuda. Yun. Itanong ka pa kay Julie. Ang tanong na lang dyan kung masusunod talaga. Nanda, Julie, sige, last na. Oo, Tinanong na rin namin yan, Ate Denise, no, parang meron bang nakalinya doon na parusa kung hindi masusunod. Pero kasi hindi ang sabi lang ay may general provision. Hindi pa natin alam kung meron bang magiging parusa or ano bang ipapataw na parusa sa mga politikong sakali man na makita na may mukha nila sa anumang mga payout or cash out or kung ano man yung term na ginagamit nila sa paglalabas ng mga ayuda. Implementation kasi dapat talaga yung nailalatag. Pero Julie, last na for me, may sinabi rin ba si Palace Press Officer Yusek Claire Castro dun sa media briefing nyo kanina? May pahabol ba? Si Yusek there, hindi siya nagbigay ng or sumagot ng other questions. Kanina talaga ang sininsen yung puro tungkol dito sa budget. And sa following days, mukhang ganun din daw yung mangyayari kasi magkakaroon ng chance yung iba pang mga government heads ng government agencies na ipaliwanag saan mapupunta yung pondo na inilaan sa kanila under 2026 GAA. Magkakaalaman na lang yan sa mga susunod na buwan at siguradong magkakaalaman kung ano talaga ang mga pondo at napunta kung saan-saan. Tama ba yan, Julie Baiza? Good news. Tama po yan. Alright. Okay, Happy New Year pa rin sa'yo ang ating mobile journal, Julie Baiza.